Ngayong araw nga ay habang pinagpapatuloy naming gawin yung ipinapatayong bahay ni mama ay kumuha na rin kami ng buko para nga ito ay pang merienda. Hindi ko man nakunan yung pag-aakyat sa niyog ay nasisiguro ko naman na sa taas ng nyog nang galing yan, alangan naman sa baba. Ang umakyat nga pala niyan ay ari si J-Mark. Kung makapapansin nyo ay talaga nagkakamot pa siya dyan, kinakati pa ata. Kaya nga lang ay pati bitlog ata niya ay kumakati na. Habang ako naman ay busy nga sa pagkakayod nitong buko. Nawari mo ay ang nasa isip ko nga lang dyan ay may ipupud trip na naman kami mamaya. Kaya ako nga ay walang pakialam sa mga paligid ko kung ano mang nangyayari, basta ako ay kakayurin ko nga itong buko. Maya maya pa nga ay dumating nga dito si Renier at ang iba pang mga membro ng Team Putik. Kahit wala nga pala kaming adventure ay hindi nawawala yung mga bandings namin ganito. Tinulungan na rin kami para mapabilis nga ang paggawa nitong buko na ito ang aming ipupud trip. Maya maya pa ay may biglangan tumuwa dito sa harap ng camera. Maya-maya pa ay sinabi nga ni Renier na ipapakita din daw niya yung talent niya sa pagpala ng mga semento. Dati daw kasi siyang labor sa construction worker doon sa US. Kaya nga lang pinauwi daw siya dito sa Pilipinas dahil disqualified yung napakagaling niyang talent sa USA. Hindi nga raw kayang bayaran yung kanyang talent fee. Kaya agad ko na nga binuhat yung halo na inilalagay dito sa timba at mukhang hindi titigilan ni Renier na lagyan ito. Mukhang sanay na sanay nga siya at pakiramdam nga niya siguro ay napakagaan nga lang ng halo na isang puno dito sa timba kaya pinupuno nga niya ito. Tayo nga pala ni Kuya Melvin ay stillman, foreman, engineer at kami nga ay mga labor lang. Dahil kami ay nagsisilbing mga pogi lang sa paligid. Habang ipinagpapatuloy nga namin ang paggagawa nitong bahay ay napansin ko dito na mukhang hindi na ako nagpapagupit. Kaya nga ang inumpisan ko na nga lang gawin ay naghakot na lang ako nitong halo. Baka nga sabihin nyo ay napakagulo kong kausap, huwag na kayong magtaka kasi ganyan talaga ang buhay, parang life. Baka nga hanapin nyo yung isang pinakamalupit na membro ng Team Putik, ito nga pala si Joe. Basta siya ang may hawak ng camera, hindi yan mawawala sa pagkuha ng kanyang mukha. Habang busy nga pala ang lahat ay umiksit na muna itong dalawa na member ng Team Putik. Meron daw kasi muna silang gagawin na mahalagang importante. Kaya hindi na nga muna namin sila pinigilan dahil napaka-importante daw talaga nung kanilang lakad. Sabi ko nga ay sayang naman dahil magpupudrip nga sana kami dito ng buko sa bahay. Napakasarap nga pala ng buko na ginagawa namin dito dahil nilahukan nga namin siya ng gulaman. Pagkatapos nga ay nilagyan rin namin siya ng napakaraming yelo. Kaya quality talaga ito. Kaya syempre ano ba ang kalalabasan nito kung hindi pudripan na talaga. Kaya hindi na nga namin pinatawad at inubakan na nga ng bawat isa. Sinabay na rin namin ang pagkain ng pananghalian. Hindi na rin nga tumagal yung aming ginagawa sa bahay dahil kakaunti nga lang yun. Ilang patong na hollow blocks nga lang yung aming idinagdag. Inubos lang namin yung isang sakong simentong hinalo namin. Pagkatapos nga nun kami ay nagsikain na. Ang ulam nga pala namin ay tinula. Nakita ko kasi yung manok ni Kuya Melvin na pagala-gala. Kaya agad ko nang sinintensyan. Kawawa man yung mga sisiw. Pakakainin ko na lang. Quality naman yung niluto kong ulam. Lalahukan ko nga sana ito ng papaya, kaya nga lang yung papaya ni mama ay wala pang bunga. Pakalipas nga pala ng 3 oras pagkatapos kong kumain ay hinanda ko naman itong barbell. Magbabalik na kasi ako sa pag-ehersisyo. Mukhang nangangayayat na naman kasi yung katawan ko. Yung dati ko kasing katawan na Piolo Pascual ngayon parang mabubuan. Ako'y natatakot na baka pag lumakas-lakas ang hangin ako ay payarin. Makailang saglit lang ako ay napagod na. Yuda punggol kang barbell, dyan ka na. Mas maigi pang makatulog na lang kaysa magbuhat niyan.